Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon, Level N3. Ang una po natin na magre-recite ay si Orchid-san. Yoroshiku onegai shimasu. Mari po kayo mag-unmute. Alam ko po nag-recite na po si Orchid-san dati eh. So, hindi na po natin kailangan mag-explain. Yoroshiku onegai shimasu. Po, ma'am? Babasahin ko po yan? Hay. Yung kanji po, nakakabasa na po kayo ng kanji. Pero dito lang naman po yung wala pong furigana. Okay po. Hay. Tumite. Ano ba yung kanji yan? May masyo? Matomete. Matomete. Oboemasho. Oboemasyo. Hay, matomete oboemasho. Ano po siya sa Tagalog or Taglish po? Matomete oboemasyo. I-translate ko po sa Tagalog at English po. Hindi po. Ano na lang po natin kung medyo mahirap po. Hay, ito po siya. I-memorize natin lahat. Hay, Okay. matomete is lahat po. Oboeru, from the root word of oboeru, memorize po. Ano po? Hay, masyo nag-aalak po siya, kaya i-memorize natin lahat. Hay. Ilabas ko kagad. Hay, kochira kara onegai shimasu. Chanto ganbatte imasu. Hay, chanto ganbatte imasu. Ganbatte imasu, alam po natin na nagpapursige po. Ano po ang chanto? Chanto. Parang gagawin, ganun ba yun? Parang gagawin? Hay. Ay, pupursigi. Nagpapursige po? Pupursigi po talaga ako ng maayos. Hay, talaga nang maayos po yung chanto po. Ano po? Hay, arigatou gozaimasu. Go on pa po tayo. Hay, ang topic po natin today is Katachi ga niteiru kotoba. hay, katachi ga niteiru kotoba. Sa Tagalog po, Salitang makakatulad ng porma. hay, salitang magkakatulad ng forma. Ano po ba yun? Ganyan. Hay, ang unang forma po natin ay maru, maliit na tsu, maru, di. Hay. So, paano po yun? Tulad nito. Arkit-san, onegai shimasu. Utsukari suru. Utsukari. Maliit po siyang tsu. Ay, okkari. Hay, ukkari. Okkari suru. Hay, ukkari suru. Ano po ang ukkari suru? Okkari suru.難しいよね、こういうの。大丈夫、全然。Ito po siya. Naging careless. Naging careless, o kaya naman po, nalingat. Nalingat. Ano po? Hay. So, yung suru po, ito po nasa inter parenthesis po, ano po, naging careless or nalingat. Ngayon, kung wala pong suru, careless or lingat lang po ang ukkari po. Ano po? Hay, dondon ikimashou. Pag ginamit po siya sa sentence, Shugotai o okkari wasoreru su. Wasureru. Gomenasai. Ako po may mali niyan. Su wa iranai desu. Hay. Hay, sa Tagalog po. Shokodai. Tagalog po. Okay. Nalingat at nalimutan gawin ang takdang aralin. Hay. Shukudai o ukkari wasureru. Nalingat at nalimutan gawin ang takdang aralin. Hay. Shukudai means takdang aralin po. Ano po? Wasureru, nalimutan. Hay. So,
wala po ditong nakasulat na gawin po, ano po, pero understood na po na kailangan gawin po yung takdang aralin. Kasi pag tinanggal po natin yung gawin ang, magiging napaka-weird po sa Tagalog po, ano, magiging nalingat at nalimutan ang takdang aralin. Sorry, hindi naman po weird din, ano. Ngayon ko lang na, ano. Hai, shukudai o ukkari wasareru. Pwede rin nalingat at nalimutan ang takdang aralin. Kasi, ii ne. Nakute mo ii wa, kore. Gomen. Tanggalin po natin. De, kore wa kotsi ni agechatte. Ganyan. Hai. Na, tsugi ichchaimashou. Sukkari. Sukkari. Parehas po siya ng ng forma po, pinalitan lang po ang su. Pero yung kari parehas. Hai. Ano po ang sukkari? Sukkari. Sukkari. Ano ba yung sukkari? Talagang nalimutan. Talagang. So, maaari po siyang sabihin as Sukkari wasurita. ano po ang talagang- sukkari wa? Talagang nalimutan. So, desu. Nalimutan ko talaga. Ano Talaga? po? Hai. Sukkari wasurechatta. Ganyan. Ano po? Hai. Deは dondon ikimashou. Gakkari suru. Gakkari suru. Ano po ang gakkari suru? 覚えてないな。大丈夫。ごめん。Nabigo? Hay, nabigo. O kaya parang ang gakkari suru po kasi, isa po siyang word na nabigo, pero may feeling po siya na may may ine-expect siyang bagay. Kasi hindi nangyari, tapos biglang nalungkot. Yun po yung paggamit po ng gakkari po. Parang, nag-excited po naman ako, parang gakkari shita. Yan, ganyan po yung paggamit ng gakkari suru po. Po? So, pag ginamit po siya sa sentence, palakihin po natin ng kaunti. Hay. Dito po tayo. Shiken ni ochite gakkari suru. Hay, shiken ni ochite gakkari suru. Ano po yun? Sa Tagalog. Nabigo ako sa exam. Nabigo kayo sa exam. Bakit po kayo nabigo sa exam? Nabigo. Hindi nakapasa ba sa exam? Hay. So, desu ne. Kaya, sa Tagalog po, nabigo ako dahil bumagsak ako sa exam. hay. Kasi po yung salita pong ochite, from the root word of ochiru, means po bumagsak po, mahulog po. Kung literal nyo po siyang i-translate, magiging mahulog. Hay, pero hindi naman po natin masasabi po sa Tagalog na nahulog ako sa exam. Hay. So, ang ibig po sabihin po sa Tagalog, bumagsak ako sa exam. So, hindi po siya nakapasa. Hay. Kasi yung gakkari suru po dito is nabigo. Hindi ko po nagawang bold letter po. Hay. Kaya, ang shiken po ay exam po. So, itong shiken ni ochite gakkari suru, pag tinagalog po siya ay magiging nabigo ako dahil bumagsak ako sa exam. Hay. May katanungan po kayo? Bert-san, konbanwa. Ano po yung engineer-san? Kikitai go dogarimasu, sensei. Hay, dozo. Sukkari at saka gakkari na to, pattern po ba ito? Pattern po. Yung pattern po ng pagsulat po nila, ganito po. Ito po nandito sa Okay po. Hay. Pero magkaiba po sila po ng meaning po. Kiyasukete kudasai. Hay. Engineer-san, iba pa yung ochitsuite. Ochitsuite wa, may sinasabihan po kayo na kumbaga, kumalma ka. Ganyan po. Po ang ochitsuite.
arigato. Pinilihan ako ng kaibigan ko. Hindi ko ipapakita yung markang buo. Kasi At bawal Inday daw po yun. At Inday Gumeni, ano daw kung weekend day yung yung book chapter mo? Hi, Ano siya ang book combination? chapter po natin today is pang 6 week po. Pinakalas pong week po ng Nihongo so Matome. Nihongo so Matome, pang 6 week at pang second day po. Hi, yoroshiku onegai itashimasu. Gomenasai, kakarating pa lang po ng mga anak ko kaya medyo maurusay po sa palibot ko. Hi. Okay ka na? Wala pong katanungan po sa baba. Ocean Diver-san, okarinasai, konbanwa. Merong isang tanong ate, iba pa yung Ochisuite from Engineer Mechanics. Opo, nasagot ka na po siya kanina. Ay, sorry. Okay, thank you po ate. Ja, daijoubu desu. Ay, Sige, ikimashou. Salamat po, Orchid-san. Mata yoroshiku onegai shimasu. ありがとうございます、先生。よろしくお願いします。 Anong sabi niya po? Anong tawag niya po sa akin? ありがとうございます、先生。 kuya, ayaw niya magpatawag niya. Ay, ごめんなさい。Magiging anime 忘れたから、ごめん。 Yana-chan. ごめん、忘れたから。全然大丈夫です。Wag niyo po ako tawagin sensei kasi talagang kagabi talagang nai-stress ako. Alam ko busy si ate doon so wala akong ma-openan. Talagang stress ako nasa kama. Hi, gomenasai. Yan po yung weakness ni Inday, medyo mabilis pong ma-stress. Hindi po yung stress na galit, yung stress pong, alam niyo po yung medyo nahuhulog po kayo sa dilim. Nagaganyan po ako. Kaya actually medyo magaling na po ako nito eh. Kasi dati po talaga nasa kama lang po ako. Nagte-take po ako ng medicines hanggang naka-cope up po ako ngayon, nakakapagtrabaho na po ako ulit. Hi, pero although pumupunta pa rin po ako sa psychiatrist at tawag nito, training po ako yung nakikipag-usap po ako sa aking counselor. Hi. Ate Inday, gumenasay po. Dozo. Sabi po ni Bersan, Ate Inday, SS naman, okay lang po ba? Dozo. Onegaishimasu. Hi. De wa 5秒前。4、3、2、1。はい。では次、MJ 様、ari po kayong mag-unmute. はい、こんばんは。こんばんは。First time niyo po, MJ さん? Opo. Alam niyo na po yung rules? Kumbaga yung pagkaka-recite po ni Orchid-san, medyo na-gets niyo po? Yung pagbabasa po? Hi, marunong pala po kayong mag-hiragana at katakana po. Hindi ko po kasi natanong. Opo, marunong naman po. Hindi kayang-kaya niya po yan. Hi, una po ilalabas ko po yung Japanese and then itatry po natin kung itatry niyo pong sagutin kung paano niyo po siya ipapaliwanag sa kapwa Filipino po natin. Hindi po natin kailangan na i-translate na as in perfect po. Basta po naiintindihan po, okay na po yan. Hi. So, go po Sige tayo. po. Pero pag hindi niyo po, alam po, may nakahanda naman po tayo pong answer. So, wag po kayong kabahan po. Yoroshiku onegaishimasu. Salamat. Yoroshiku onegaishimasu. Hi. Sabi ni Ate Inday, ako lang po napalitan kasi parang hindi ata nila kita na sakop ata yung screen. Ang galing po, Nay. Yung sa, yan ate, yung sa page mo. Ano po Masyado po ba malaki? Kasi nag-ano sila na hindi daw ata na sakop ba yung buong screen nyo? Dalawa sila nagsabi, si Kirihara-san, tsaka sino ba ito isa? Si Nelson-san. Sa akin po, sakop naman po lahat. Sa iba po. Sa Nakat akin po naman ba? kita naman. Siguro talaga sa cellphone nyo po yan eh. Gumenasay eh. Kasi kita naman po sa amin. Kita nyo rin po ba sino ba magre-recite? Sino magre-recite niyan, te?
Si ano po, si MJ-san. MJ-san, nakikita niyo po buong screen? May nakat po ba? Kita naman po sa Ayun. cellphone. Okay naman daw din kay Ate Noe-san. Siguro sa ano nyo po, sa cellphone po nila ni Gumi na sa. Ay, si Megumi daw, hindi din daw po niya kita. Ito Sino ba? po yung pinaka-ano po Sa natin. lahat. Lahat kita naman na sa left ng konti. Wala pa May naman nasa- nilalabas si Ate Inday. Okay na po. Okay, yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Wala palang nakalagay talaga kaya hindi. Sabi ko to na. Hi, kasi magsisimula pa lang po tayo. Hi naman, MJ-san. Yoroshiku onegaishimasu. Dito po tayo magsisimula sa salitang Yappari. yappari so desu. Ano po ang yappari? Yappari po, ibig sabihin po niya is, sa Tagalog, sa English, as expected po. So desu. Kaya, kung tatagalogin po natin siya, maaaring po maging din. Depende po sa sentence po. Ano po? Din, syempre naman, eksakto pa rin, at iba pa. O kaya maaaring nyo rin pong sabihin na sinabi ko ng, kumbaga sa Tagalog po, ano po? Sinabi ko na nga ba parang ganyan. Kasi isa po siyang expression din po. Ano po? Hi. So, pag ginamit po siya sa sentence, Yappari omotta to orida. Hi, yappari omotta tori da. Paano niyo po siya i-express in Tagalog or sa kapwa natin Filipino po? Sorry, yung last part, hindi ko po alam meaning. Yung orida, ano po yung meaning ng orida? Omotta tori da. Yung tori po kasi, napag-aralan po natin siya po sa grammar po dito sa entry po. Ano po, kumbaga, pag sinabi pong tori, ayon sa sinabi, depende po sa sentence. Ayon sa sinabi o kaya naman tulad ng aking naisip. Umutta po kasi yung naisip po, ano po, or naramdaman, ganyan po, ano po. Opo. Yeah, naramdaman, kanjita eh. Hay. Natawa ako sa sinabi ni Rainbow Starson. Bakit ganon mga kapatid? Ang hirap i-translate pero naiintindihan natin ang kahulugan. Wakaru. Hay. So, nandisyo mo. Kaya, pag dito, ang yappari ay magiging ano po, Ang Anjay-san? Eksakto, tulad ng iniisip ko. So, ang yappari dito ay magiging eksakto at yung yappari omotta tori da, magiging eksakto tulad ng iniisip ko. Hi. So, kung meron po tayong yappari, meron po tayong salitang Yahari. Hi, yahari. So, alam niyo po ba ang pagkakaiba ng yappari at yahari? Nagkape si MJ. Parang sure na po siya. Hi. Actually, parehas lang po sila po ng meaning. Ang pinagkaiba po nila kung formal form ba o casual. Hi. Ang yahari po ay formal form ng yappari. So, ang yappari po ay casual form po. Ano po? Ang yahari is formal form. Hi. Pero pag nag-uusap po tayo orally, verbally, mas ginagamit po ang yappari. Hi. So, go po tayo. Gagamitin po natin ang yahari sa isang sentence. Palakin po natin ang kaunti. Koko desu yo. はい。18歳と言っても、やはりまだ子供だ。はい。18歳と言っても、やはりまだ子供だ. Paano niyo po siya i-express sa kapwa po natin na Filipino?
kahit na 18 years old na po siya, ano, ano pa rin, expected pa rin na siya ay ano pa rin po. Hindi pa rin adult, ganun. So, desu ne. Parang ganyan po. Hai. So, sa Tagalog po, magiging ganito. Hai. Kahit na sabihing 18 years old, bata pa lang din talaga. Hai. So, ito po, to itte mo is kahit na sabihin. 18 歳, alam po natin na 18 years old po. Ano po? Yahari is din. Mada pa lang. Kodomo da. Kodomo is bata. Da, isa po siyang expression na nagbibigay diin po sa sinasabi niya. So, ibig po sabihin, talaga. Hay. Yung talaga pong salita po, di ba po, nagbibigay po kasi siya ng diin sa, sa sinasabi natin. So, ito po yung naging sentence po ng 18歳と言ってもやはりまだ失礼いたしました。18歳と言ってもやはりまだ子供だ。Kahit na sabihing 18 years old, bata pa lang din talaga. Hay. So, go po tayo next. Mga salita po dito kung nakatira po kayo matagal na dito sa Japan. Naiintindihan po natin pero mahirap po talaga pong gawin in Tagalog. Hay. So, chance na po natin to. Hay. Mei-san, onegai shimasu. MJ-san, onegai shimasu. はい。しっかりする。So, shikkari is suru form din po siya. So, sa Tagalog po, ay, hindi ko na kayo tinanong. Sa Tagalog po, ano po siya? Maayos. Mature. Matatag. Matatag? Nakalagay Kaya naman po. Apo. Yung suru po is maging, ano po, kumbaga ginagawa po siyang isang verb. Hay. So, maging matatag, maging matino, maging maayos, maging mature. Ano po? Shikkari suru. Depende po sa sentence na gagamitan ng shikkari suru. Ng shikkari ay magbabago po ang meaning niya. Ano po? So, go po tayo sa example sentence po natin. しっかりした子供。Hay. So, kung shikkari shita kodomo, ano po sa tingin niyo po ang Tagalog na gagamitin sa sentence na ito? Matinong bata. Pwede rin po matinong bata, pero mas maganda po gamitin ang isang matured na bata. Hay, kasi pag sinabi pong shikkari, kumbaga hindi na ayon sa edad niya po yung kasi 'di ba pag sinabi pong bata, iiyak-iyak o kaya hindi masyado, alam niyo po yung medyo may pagkamuwang sa mundo. Kumbaga wala siyang iniisip na problema, ganyan. Wala siyang iniisip, wala siyang pakialam kung ano man ang isipin sa kanya ng ibang tao. So, ginagawa niya kung ano ang gusto niyang gawin. Yan po ang nature po talaga po ng isang bata po. Ano po. Pero, pag shikarista ko, or shikarista ko domo, ibig po sabihin, medyo, na siya, medyo parang matured na siya kumilos. So, matured na bata na po dito ang shikarista ko domo. Ang ganda ng, shooting star? Arigato Nihongo-san. Nakita ko ngayon pagtingin ko sa cellphone. Shing star. Arigato. Rising star. Arigato gozaimasu. Hay. So, meron pa po tayong natitira. Last po to. Medyo na po to. Medyo nagagalit na po dito ang nagsasabi. With feeling po. With feeling, MJ-san. しっかりしろ。はい、しっかりしろ。はい、so ano po siya? Medyo nagagalit yung nagsasabi. Ano po siya? Para sa akin po, parang inuutosan niyang gawin ng maayos yung second person. Hi, so dalawa po actually po ang marami po tong yung pag sinabi pong shikkari shiro, tulad po na nakikita nyo dito, ang dami niya pong di ba, translation. So, lahat po yan pwede pong gamitin. So, pwede po siyang maging matatag ka. Kasi kung halimbawa yung tao,
halimbawa, na frustrated siya, naghiwalay sila ng ng asawa niya, ganyan po, tapos matamlay siya, ayaw niya nang ipagpatuloy ang buhay niya. So, yung ibang kaibigan niya magsasabi sa kanya, "Shikkari shiro! Maging matatag ka!" Ganyan po, Hay, yung ito naman po, yung situation naman pong umayos ka, kapag halimbawa yung tao ay parang iisip bata, matanda na, nasa hustong edad na, pero hindi nagtatrabaho or tamad, maaari po siyang sabihan ng nakapalibot sa kanya na, "Shikkari shiro! Umayos ka!" O kaya pwede pong, "Tuminaw ka!" Po? O kaya naman, "Mag-mature ka na!" Po? "Shikkari shiro." Hay. So, medyo gets niyo na po kung saan po siya ginagamit? Daijoubu ka na? Ate Inday, pwede po magtanong. Dozo. Nasagot ko na, pero sabi ni tanong ni Ate Homba, ni Mama JP, "Shikkari shinasai," pwede po ba? Pwede po. Lalo na po sa mga anak niyo po. "Shikkari shinasai." Baga, maging maayos naman kayo, parang ganyan. Umayos kayo. Ganyan. Next na sabi din po ni Ate Homebody is, naririnig ko yan sa mga movie, lalo na pag naghihingalo sa aksidente. So da ne. Apo, kumbaga, maging matatag ka. Kung naghihingalo po sa aksidente, ang meaning na po nun is, maging matatag ka. Ganyan na po. Tapos sa Ate Rainbow Star, ang cute magalit ni Ate Inday. Hindi siya ganyan magalit. Si Ate Inday pag nagagalit, sobrang seryoso. Yung tono ng pananalita, nakakatakot. Nagalit din na po ako, Nay. Nagalit na. Nakita din na po ako. Remember yung nag-ijime ng sulat ko. Grabe lalim yung boses mo doon, nagalit ka talaga. Naramdaman Kasi paulit-ulit pagusan sa akin yun, nagulat ako eh. Nagulat kami ni Ama. Bakit, ayaw ko kasi ng nababasa naman po kasi, diba? Ay, tapos pa ulit-ulit siya na ngayon sa live. Nakikibasa na lang no? so. Thank you, Ate Inday. Mabait talaga yan si Ate Inday, hindi magalit yun. Ay, Dati TV sa, okairi nasai. Minna okairi nasai. Puros mga kapamilya natin. Hay, so MJ sa maraming salamat po. MJ sa may katanungan po kayo? May hindi pa po sa inyo. Wala na po. Daijoubu? Wakarimashita. Mata yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. May tanong po ako, Inday. Hay, dozo. Pwede pong gamitin yung mga polite dyan, katulad ng "shikkari shite kudasai", "shikkari shinasai", ganoon po, pwede pong gamitin yun? Actually po, yung kudasai, mga gozaimasu, lahat po yun, polite form po. Kaso, depende po sa kausap nyo. Kung boss nyo po, tapos sasabihan nyo pong, "shikkari shite kudasai." Kung, depende po yun sa nyo, sa closeness nyo. Kung halimbawa, boss nyo nga siya, pero close naman kayo, nakakapag-exchange kayo ng ideas nyo sa kada isa't isa, okay lang po yun. Ngayon po, kung kakakilala nyo pa lang, tapos pagsasabihan nyo na sila, napaka-shitsure na po nun. Okay po. Hay, demo tsukaimasu yo. "Shikkari shite kudasai yo." Ganyan. Hay. Meron po pong Ate ibang. Inday, gumenasay. Meron pang may isang naipasok si Ate Homebody niya. Sabi niya, ikagenshiro yan, di ba? Ikagenshiro tabo yung sinasabi niya. Naririnig daw na umayos ka, parang ikagenshiro. Ikagenshiro, tumigil ka na, parang ganyan na po. Remember po yung natin po, yung last, yung pang 5th week po natin na vocabulary. Natakil na po natin yung ikagenshiro. Kaya, chotto chigau. Arigato, Ate Inday, mag-brush na tayo. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday
in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.